Naniniwala ka ba talaga na pagkalampas mo sa 40 taon, tapos na ang usapin ng iyong pananalapi? Iniisip mo bang huli na para baguhin ang lahat? Sasabihin ko sa iyo ngayon na isa itong mapanganib na kasinungalingan. Nakakita na ako ng mga taong nasa 60 taon gulang na nakabuo ng kayamanang hindi man lang nila naisip noon. Nakakita na rin ako ng mga taong nakakulong sa mapanirang ugali at nakalaya sa loob lamang ng ilang buwan. Ikaw, handa ka bang tanungin ang lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pera? Ang pinakamalaking kulungan na maaaring pagdaanan ng isang tao pagkalampas ng 40 taon ay hindi gawa sa dingding o rehas kundi gawa sa mga bilang at paniniwalang hindi nakikita na kailanman ay hindi pa hinarap ng direkta. Kapag sinasabi kong unawain mo kung nasaan ka ngayon, hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa balanse ng iyong bangko. Sinasabi ko na ilabas sa liwanag ang lahat ng iniiwasan mo sa loob ng maraming taon, mga utang na itinago, mga pangarap na ipinagpaliban, mga gawin na sumisipsip ng iyong kita na tinatawag mong mga maliliit na gastos. Karamihan sa mga tao sa edad na ito ay sanay ng mabuhay na parang naka-autopilot sa usapin ng pera. Nagbabayad ng mga bayarin, gumagamit ng card, sinusubukang kontrolin, ngunit hindi talaga alam kung gaano karami ang pumapasok at lumalabas, o kung magkano ang kailangan para mabuhay ang buhay na gusto nila. Lumilikha ito ng ilusyon ng pag-usad, ngunit sa katotohanan, isa lang itong taon na kopya ng nauna. Naranasan ko mismo ito noong nagtrabaho ako sa bombero sa Toronto. Buwan-buwan pareho ang nangyayari. Dumadating ang sahod, nauubos sa mga bayarin, at kinukumbinsi ko ang sarili ko na yon na ang aking kapalaran. Isang araw, naupo ako at isinulat ang lahat, bawat sentimos na pumapasok, bawat sentimos na lumalabas, bawat pangarap na inilibing ko dahil hindi kaya. Masakit iyon. Ngunit binuksan ng sakit na yon ang mga mata ko sa isang makapangyarihang katotohanan, hanggat wala akong kaliwanagan, hindi ko kailanman mapipili ang ibang direksyon. Para kang nagmamaneho sa gabi na walang ilaw, akala mo may patutunguhan ka pero hindi mo nakikita ang daan. Pagkatapos ng 40 taon, karaniwan ng isipin na huli na para gawin ito. Sa puntong iyon maraming tao ang sumusuko. Tumingin sila sa nakaraan at sinasabing wala ng oras o huli na ako. Ngunit hindi nila napapansin na ang kaliwanagan ngayon ay maaaring mas mahalaga kaysa sa maraming taon ng pagsubok ng nakapikit. Ipinapakita ng agham na kapag isinulat mo ang iyong mga layunin at mga numero, ina-activate ng iyong utak ang mga bahagi na may kinalaman sa pagdedesisyon at pinapataas ang posibilidad na kumilos ka ng naiba. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga plano ay may halos 42% mas mataas na tsansang maabot ang mga ito kaysa sa mga nag-isip lamang. Ang unang hakbang ay napakasimple, ngunit matindi. Kumuha ka ng papel ngayong gabi at isulat mo, gamit ang mga bilang, kung ano ang iyong totoong kalagayan. Isulat mo ang kabuuang kita mo, ang mga tiyak na gastusin mo, ang iyong mga utang, ang mga naipon mo at, higit sa lahat, kung ano ang nais mong makamit sa susunod na 12 buwan. Huwag kang mabahala kung tila maliit o malayo ang mga ito. Isulat mo lang. Gawin mo itong parang mapa. Sapagkat kung hindi mo alam kung nasaan ka, wala kang panimulang punto para makarating kahit saan. Gumagana ang kaliwanagang ito na parang X-ray. Ibinubunyag nito ang nakatago. At kapag nangyari iyon, mararamdaman mo ang isang pagkagulat. Ngunit ang pagkagulat na ito ay nagpapalaya. Isipin mo ang mga taong hinahangaan mo, iyong mga nagbago ng kanilang buhay kahit nagsimula ng huli. Lahat sila ay nagkaroon ng sandali ng kaliwanagan kung kailan nila hinarap ang realidad ng direkta. May ilan na sumabak sa napakalalaking utang bago maging mayayaman sapagkat nang harapin nila ang kanilang mga numero, natuklasan nila eksakto kung saan sila nagkakamali. Samantalang ang iba na tumangging tingnan ang sarili nilang sitwasyon ay nauwi sa pagbagsak ng kanilang buhay, na wala ang ari-arian, dangal, at kalusugan. Ang kaibahan ng dalawang pangkat ay hindi talento kundi ang tapang na tumingin sa loob. Kapag sinabi kong alamin mo kung nasaan ka, hindi para ikahiya mo ang iyong sarili. Para ito sa paglaya mo. Sapagkat kapag alam mo, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Kapag alam mo, makakapagplano ka. Kapag alam mo, masasabi mong tama na. Hindi mahalaga kung ang kasalukuyan mong realidad ay tila napakaliit o napakagulo. Larawan lamang ito ng kasalukuyan, hindi ito ang buong pelikula ng iyong buhay. Maaari kang magsimula ng bagong kwento. At nagsisimula ang lahat sa simpleng hakbang na ito, isulat sa papel, nang walang takip, kung nasaan ka ngayon.
Natanong mo na ba ang sarili mo kung ilang taon ang lumipas nang hindi mo talaga tinitingnan ang iyong mga numero? Ilang beses mong inulit ang parehong pagbili, parehong gawi, parehong bukas na lang na wala namang pinupuntahan? Ilang pangarap ang ipinagpaliban mo dahil naniniwala ka na darating din ang araw? Paano kung ang araw na yon ay ngayon? Paano kung pagkalipas ng isang taon, limunin mo ang nakaraan at mapagtanto mong ito ang sandaling nagsimulang magbago ang lahat? Ang kaliwanagang ito ang naghihiwalay sa mga umiikot lang sa parehong bilog at sa mga sa wakas ay nakakita ng daan palabas. Hindi ito swerte, hindi ito diploma, hindi ito mana. Kamalayan ito. Kung wala ito, babagsak ang anumang estratehiya sa pera. Kapag mayroon nito, kahit ang pinakasimpleng kilos, ang pagputol sa hindi kailangang gastos, ang paglalaan ng bahagi ng kita para sa ipon, ang paghahanap ng panibagong pagkakakitaan, ay nagkakaroon ng saysay sapagkat nakaayon ito sa isang malinaw na destinasyon. Nang hinarap ko ang aking realidad, ako ay lubos na lugmok. Walang diploma at may trabaho na hindi naman ako dinadala sa kahit anong direksyon. Pagkaraan ng isang taon, nagkaroon ako ng negosyong kumikita at isang malinaw na pananaw para sa kinabukasan na hindi ko na muling nawala. Hindi iyon himala. Ito ay naging bunga ng kaliwanagan, pagkilos at disiplina. Ngayon, kapag inaalala ko ang nakaraan, nakikita ko na ang unang hakbang na yon, ang pagsusulat kung nasaan ako noon, ang siyang naging mitsa ng lahat. At kung ikaw ay may 40 taon o higit pa, mas makapangyarihan pa ang hakbang na ito. Dahil ngayon, mayroon ka ng karanasan, kwento at kapanahunan. Mas kaya mong unawain ang mga bilang, mas naintindihan mo ang buhay at mas may kamalayan ka sa pagdedesisyon. Hindi ka nahuhuli. Nasa tamang punto ka para magsimula. Kapag ginawa mo ito, inilalagay mo sa iyong mga kamay ang manibela ng iyong pananalapi at pinipili mo, minsanan at para sa lahat, kung saan mo nais pumunta. Ang tiyak na kaalaman kung saan ka patungo ay ang pangalawang hakbang na nagbabago ng lahat, sapagkat walang saysay na alam mo ang iyong kasalukuyang kalagayan kung wala ka namang malinaw na destinasyon. Kung walang direksyon, paikot-ikot ka lamang, kahit anong sikap mo pa. Gumagana ang isip ng tao na parang radar. Kailangan nito ng malinaw na koordinado upang buhayin ang mga panloob na yaman, matukoy ang mga pagkakataon at maiwasan ang mga sagabal. Noong ako'y nawawala at walang formal na edukasyon at plano, lagi lamang akong umaakto ayon sa sitwasyon. Ngunit noong isinulat ko ang una kong tiyak na layunin ukol sa pananalapi sa isang maliit na card at inilagay ko ito sa aking bulsa, nagbukas ako ng isang liwanag sa dilim. Hindi lamang iyon basta papel, isa itong pangako sa isang ibang hinaharap, isang larawang malinaw na nagsimulang magtrabaho ang aking isip na wala pang lohikal na plano kung paano makarating doon. Natutunan ko kay Napoleon Hill sa aklat na Think and Grow Rich na ang malinaw na layunin ay parang magnetong humihila ng mga ideya, tao at sitwasyong tugma rito. Kaya't dala-dala ko lagi ang card ng aking mga layunin sa aking bulsa at hinahaplos ito ng maraming beses sa isang araw. Sa bawat haplos ko, nabubuo sa isip ko ang isang larawan. Para bang iniimprenta ko sa aking utak ang imahe ng pupuntahan ko. Sa mas mababa pa sa isang taon, ang simpleng hakbang na iyon ang nagdala sa akin na lisanin ang aking trabaho bilang bombero at buksan ang sarili kong negosyo na kumita ng mahigit sa 100,000 piso sa lokal na halaga. Isang bagay na hindi ko man lang naisip noon na posible habang nakakulong ako sa dating gawain. Hindi iyon mahiwagang kilos, iyon ay kilos ng pagtutok, kaliwanagan at sinadyang pag-uulit, gaya ng pinatutunayan ngayon ng agham ukol sa utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang araw-araw na pag-iisip at paggunita ng mga layunin ay nagpapagana sa parehong bahagi ng utak na ginagamit mo kapag tunay mong ginagawa ang kilos, pinapabilis ang pagkatuto at pinapataas ang tiwala sa sarili. Madalas, pagkatapos ng 40 taon, napagkakamalan ang layunin bilang malabong kagustuhan. Ang pagsabing gusto kong magkaroon ng mas maraming pera ay hindi layunin, iyon ay isang hiling lamang. Ngunit ang pagsabing nais kong kumita ng 20,000 piso kada buwan sa loob ng 1 taon mula ngayon ay isang layunin. Habang mas tiyak, mas makapangyarihan. Hindi sapat ang mag-isip lamang, kailangan mong isulat. At hindi sapat na isulat, kailangan mo rin itong imahinahin. Ito ang wikang naintindihan ng iyong panloob na isip. Kapag ginawa mong malinaw na mga salita at bilang ang isang ideya, para kang gumuguhit ng mapa. Kapag inulit mo yon araw-araw, pinatitibay mo ang landas sa iyong utak. Kapag kumilos ka tungo rito, kahit maliliit na hakbang, nagiging totoo ang mapa.
Lagi kong sinasabi, huwag kang maghintay na maging handa. Tukuyin mo ngayon kung ano ang destinasyon mo. Maaaring tila mapangahas o imposible. Hindi mahalaga. Nang isulat ko ang una kong layunin, wala akong ebidensya na maaabot ko ito. Ngunit ang mismong pagkilos ng pagsusulat at pagdama nito ang nagtulak sa akin na kumilos, mag-isip ng iba at mapansin ang mga pagkakataong dati kong di nakikita. Mga taong dati hindi ako pinapansin, nagsimulang mag-anyaya sa akin sa negosyo dahil nagbago ang aking kaisipan. Lagit-laging tumutugon ang panlabas na mundo sa iyong panloob na mundo. Kung ikaw ay may 40 taon o higit pa, may kapangyarihan ka na wala ka noong 20 ka lamang, kapanahunan. Alam mo na ang ayaw mo. Alam mo na kung ano ang hindi gumagana. Mas maikli ang landas ngayon. Kailangan mo na lamang gamitin ang kapanahunang ito upang malinaw na tukuyin kung ano ang nais mong maranasan sa darating na mga taon. Tanungin mo ang iyong sarili, magkano ang nais kong kitain? Saan ko gustong manirahan? Kanino ko nais gugulin ang aking oras? Anong bakas ang gusto kong iwanan? Huwag mong salain ang mga sagot. Isulat lahat kahit malayo pa sa kasalukuyan. Kapag isinulat at iniimahinahin mo ito, may nagbabago sa loob mo. Ang katawan mo ay nagsisimulang kumilos ayon doon. Halos palagi, kapag pinapayuhan ko ang isang tao, napapansin kong hindi pa niya nailalagay sa papel ang layunin niya. Nag-iisip siya, nangangarap, ngunit hindi sumusulat. Kapag isinulat niya, nagugulat siya, nahihiya, pakiramdam niya sobra. Ang pagkailang na ito ay senyales na may malalim na bagay na gumagalaw. Ipagpatuloy mo. Lampasan mo yon. Ang pagkailang ay simula ng pagbabago. Ang pagtukoy kung saan ka pupunta ay naglalantad din ng mga salungatan sa iyong kasalukuyang kilos. Kung nais mong magkaroon ng kalayaan sa pananalapi, ngunit patuloy kang gumagastos sa walang kabuluhan, lilitaw ng malinaw ang salungatan. Kung gusto mong mas maraming oras kasama ang pamilya, ngunit tinatanggap mo ang walang katapusang dagdag na oras sa trabaho ng walang plano, hindi mo na maitatago ang salungatan na iyon. Maganda ito sapagkat mula rito, nagkakaroon ka ng pagkakataong ihanay ang iyong pang-araw-araw na mga kilos sa landas na pinili mo. Isipin mo na pagdating ng isang taon mula ngayon, bubuksan mo ang talaan ng iyong mga layunin at matutuklasan mong nabubuhay ka ng eksakto ayon sa isinulat mo noon. Isipin mong ang iyong ipon sa bangko ay nagpapakita ng halagang dati ay tila imposibleng marating. Isipin mong nagbago na ang iyong araw-araw na gawain, nagbago ang iyong mga desisyon at maging ang mga taong kasama mo. Hindi ito katang-isip. Ganito mismo kung paano binago ng libo-libong tao ang kanilang mga buhay. Pinili nila kung saan sila tutungo, pinanatili ang larawang iyon sa kanilang isipan, kumilos ayon dito at dumating ang mga bunga. Ngayon, silipin mo ang iyong kasalukuyang buhay. Kapag walang nagbago, nasaan ka pagkalipas ng 5 taon mula ngayon? At kung magtatakda ka ng malinaw na destinasyon sa araw na ito, nasaan ka pagkalipas ng 5 taon? Makapangyarihan ang tanong na yan. Pinipilit nitong kumilos ang iyong isipan para sa iyong kapakinabangan. Kapag malinaw ang iyong pupuntahan, nagkakaroon ng saysay ang bawat pasya mo araw-araw. Ang maagang paggising, pag-ipon, pag-aaral at pag-iwas sa mga nakakaistorbo ay nagiging puhunan para sa hinaharap na nililik mo. Kung walang direksyon, ang lahat ng ito ay tila sakripisyo, ngunit kung may layunin, ang mga ito ay nagiging mga baitang. Ito ang puntong nais kong bigyang diin, hindi lamang ito tungkol sa pagnanasa kundi tungkol sa pagpapasya, hindi lamang sa pagpapasya kundi sa pagsulat, hindi lamang sa pagsulat kundi sa pagdama, hindi lamang sa pagdama kundi sa pagkilos. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, pinapaandar mo ang mga puwersang panloob at panlabas na gumagana ng palihim para sa iyo. Narito ang malaking pagbabago, ang pumili ngayon kung saan ka tutungo, kahit patila ito'y kabaliwan o malayo. Ang mismong hakbang na ito ay nakapagbabago na ng paraan ng iyong pagtingin sa sarili, at ang pagbabagong ito ng pagkakakilanlan ang siyang humihila ng iba pang resulta. Karamihan ng pumipigil sa iyong pag-unlad pagkaraan ng 40 taon ay hindi nakapirmi sa iyong mga bayarin, kundi nasa isang bagay na hindi nakikita na humuhubog ng iyong mga desisyon, ang paradigma. Ang paradigma ay parang nakatagong software sa isip mo na hindi mo alam na naka-install na at nagsasalita para sa iyo bago ka pa man makapag-isip. Narinig mo na ba ang tinig sa loob na nagsasabing hindi kaya, hindi ito para sa tulad ko, huli na para magsimula? Hindi iyan ang totoo mong pag-iisip, iyan ang paradigma na otomatikong tumutugon. Malakas ito sapagkat binuo ito ng maraming dekada, pamilya,
kapaligiran, edukasyon, paulit-ulit na pag-uusap, at umupo na ito sa mismong mga selula ng iyong katawan bilang isang gawi. Hindi mo pinilit ang karamihan dito, inabsorb mo lang. Nang nagsimula akong maunawaan ito, nakakagimbal. Nakikita kong kahit gusto kong magbago, may mga puwersang tila humihila pa atras, para bang may di nakikitang kordon na nakagapos sa aking mga paa. Naranasan ko mismo ito, ilang buwan ng pangakong magbabago, ngunit bumabalik sa dati. Karaniwan lamang ang makaramdam ng galit, hiya, o pagkadismaya. At ang tipikal na tugon ay tanggihan, sinubukan ko, hindi gumana, o maliitin, yan ay usapang pampalakas loob lang. Ngunit ang tanong na nakapupunit ng ulap ay ito, sino ang tunay na humahawak ng renda ng iyong mga desisyon, ikaw bang may malay o ang otomatikong tinig na yon? Ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang lalaki na si Joe, sapagkat ang kanyang kasaysayan ay buhay na patunay kung ano ang nagagawa ng isang paradigma at kung ano ang nagagawa ng pagbabagong ito. Nakulong si Joe at ilang taon siyang nasa selda ng nag-iisa dahil sa mabigat na kasalanan. Galing siya sa pamumuhay kung saan ang marahas at mabilisan na aksyon ang tanging nakikitang solusyon. Sa una, tuwing pupunta ako sa pagpupulong sa bilangguan, siya ang tipo ng tao na nakakatakot sa silid, naninigarilyo, marahas ang tono, at dominante. Aaminin kong minsan ay natakot ako. Ngunit ang pagbabagong naganap ay hindi teknikal kundi mental. Pagkalipas ng maraming buwan ng pakikipag-ugnayan, may isang sandali na nagbago ang lahat. Hinarap siya na makita na ang larawan niya sa sarili, ang i-ako, na marunong mandaya, ang i-ako, na walang pakialam, ay isa lamang lumang script. Nang masira ang script na yon, inako niya ang pananagutan, binago ang ugali, at nakahanap ng layunin. Mula sa pagiging problema, naging isa siyang pangunahing katuwang sa aking mga pagtitipon. Matindi ang pagbabagong naganap, mula sa takot tungo sa paggalang, mula sa pagkabilanggo tungo sa pagiging kapaki-pakinabang. Hindi ito sentimental na palusot kundi praktikal na ebidensya na ang paradigma ang tunay na kumokontrol. Maaaring sinasabi mo ngayon, parang masyadong espiritual iyan, o hindi ako naniniwalang kayang baguhin ng mga iniisip ang totoong buhay. Nauunawaan ko. Ngunit isipin mo ito, ang mga paradigma ay mental na mga ugali na nagtatakda kung saan mo ilalaan ang iyong pansin, paano mo ginagastos ang iyong pera, at kung sino ang mga nakakasama mo. Ipinakita na ng agham ng utak na ang paulit-ulit na mga pattern ay lumilikha ng matitibay na koneksyon sa neurons, baguhin mo ang pag-ulit at maaayos mo ang circuit. Hindi ito salamangka kundi muling pag-iprograma. Higit pa rito, hindi lamang ipinapakita ng mga paradigma ang mga bagay na iniiwasan mo, sila rin ang lumilikha ng mga otomatikong katuwiran para manatili sa nakasanayan. Kapag sinasabi mong hindi ko kaya o hindi ito para sa akin, inilalathala ng iyong paradigma ang isang kwentong nagpoprotekta sa iyo laban sa panganib ngunit unti-unti kang pinapatay araw-araw. At tuso ang mga tinig na nagtatanggol sa kawalan ng aksyon, wala akong oras, sinubukan ko na noon, para lang iyan sa ibang tao. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang nagpabaya sa isang magandang plano dahil lamang sa isa sa mga pangungusap na yan? Ilan ba sa iyong mga pangarap ang itinabi mo na lamang, umaasang balang araw kusa nang magkakaroon ng kahulugan ang buhay? Ang pagkilala sa mga ganitong kaisipan ang unang hakbang para mawasak ang lumang pananaw. Kapag natutunan mong kilalanin ito sa sandaling lumitaw, unti-unti kang nawawala sa dating otomatikong gawi. Ngayon, paano mo nga ba maisasagawa ito ng praktikal at tuwiran? Una, ilantad ang lumang paniniwala, isulat mo ang mga otomatikong ideya na lumalabas tuwing naiisip mo ang tungkol sa salapi. Huwag mong pagandahin, ilabas mo ng totoo. Kung ang lumalabas sa iyong isip ay, ang pera ay para lamang sa mga maswerteng tao, isulat mo ito. Ikalawa, maghanap ng totoong ebidensya na salungat dito, mga maliliit na patunay na hindi ito ganap na totoo. Maaaring isang kapitbahay ang nagbago ng buhay, o isang simpleng desisyon ang nagdala ng dagdag na hindi inaasahan. Sa ganitong paraan, humihina ang katotohanan ng lumang pananaw. Ikatlo, pilitin ang sariling kumilos ng salungat. Kung sinasabi ng iyong lumang kaisipan, gamitin mo na ngayon at saka na ang bukas, gawin mo ang kabaliktaran sa loob ng 30 araw, magtabi agad ng ipon, bawasan ang di kailangang gastos. Mag-aral ng 20 minuto tungkol sa isang bagong mapagkukunan ng kita. Ang paulit-ulit na pagkilos ay lumilikha ng bagong lohika sa loob mo. Maaaring makaramdam ka ng takot, hiya o galit, bakit ngayon ko lang ito napansin? Normal ang mga reaksyong iyan kapag nahaharap ka sa bagay na dati mong sandalan kahit hindi naman maganda.
Hayaan mong maramdaman ito, ang pagkailang ay senyales ng pagbabago. Isang makapangyarihang ehersisyo na ginagamit ko at inirekomenda ko rin ay ang teknik ng pandamang gatilyo. Isulat ang iyong layuning pinansyal sa isang maliit na card at dalhin ito palagi sa iyong bulsa. 3 beses sa isang araw hawakan mo ito at imahinahin mo ang hinaharap ng buo ang mga detalye sa pandama. Ang simpleng kilos na ito ay nag-aaktibo ng mga selulang nerbiyos na nag-ugnay ng damdamin at layunin, pinahihina ang lumang pananaw na pumipigil sa iyo. Maraming kilalang halimbawa ng mga taong nagbago ng buhay ng hamunin at isulat muli ang kanilang lumang kaisipan. Maraming artista at tagaganap ang nagsimula ng huli, o gaya ni Jim Carrey na lantaran na ikinuwento ang pag-ensayo niya sa pagbubuo at pagsulat ng matapang na layuning pinansyal. At binago nila ang kanilang realidad sa pamamagitan ng pagtutugma ng isip, damdamin at kilos. Sa kabilang banda, maraming kilalang personalidad ang bumagsak sa aspetong pinansyal dahil hindi nila hinarap ang mga nakasanayang paggastos. Halimbawa ang ilang artista at manlalaro na kumita ng malalaking halaga at kalaunay nawala ang lahat dahil hindi nila binago ang mga nakaugaliang gawi. Huwag mong gawing dahilan ito para mahiya, gawin mo itong babala, ang talento ay hindi kapalit ng pananaw. Kung ikaw ay may 40 taon pataas, makinig ka ng mabuti, ang mga nakalipas mong taon ay hindi sentensya kundi puhunan ng karanasan. Mas mabilis mo nang nakikilala ang masasamang pattern, ang kailangan mo na lang ay disiplina para baguhin ang mga ito. Magsimula ka sa maliit, sa loob ng 7 araw, isulat ang bawat otomatikong iniisip mo tungkol sa pera. Sa ika-10 araw, pumili ng isang kaisipan at patunayan ang kabaligtaran nito sa isang konkretong kilos. Sa ika-30 araw, suriin ang iyong progreso. Kung gagawin mo ito ng tapat, liliit ang kapangyarihan ng lumang pananaw na kumokontrol sa iyo. Hinihahamon kita sa isang praktikal na eksperimento, sa loob ng 30 araw, sa bawat pagkakataon na marinig mo ang tinig na nagsasabing, hindi ko kaya, tumigil at isulat. Una, ang eksaktong pangungusap. Ikalawa, isang maliit na patunay na sumasalungat dito. Ikatlo, isang kilos na gagawin mo sa susunod na 24 na oras para suwayin ito. Huwag mo itong pag-isipan ng sobra, gawin mo lang. Sa pagtatapos ng 30 araw, ihambing ang iyong mga tala, makikita mo ang mga pattern, mga pagbabago at magkakaroon ka ng bagong ebidensya para bumuo ng naiibang salaysay. Ang pagbabago ng pananaw ay hindi mahika, ito ay paulit-ulit na pagsisikap. Ngunit ito lamang ang trabaho na tumatama sa ugat. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung ano ang sikreto, sinasabi ko, hindi ito impormasyon, ito ay pagbabagong panloob. Hanggat nagpapatakbo ang lumang pananaw, patuloy mong bigyang katwiran ang kabiguan at ipagdiwang ang maliliit na kaginhawahan na siyang pumipigil sa iyo. Kapag nagpasya kang tignan, pangalanan, hamunin at palitan, mga daang dati sarado ay unti-unting bumubukas. Masakit, personal, nakakatakot, ngunit ito'y malaya. Ang pera ay hindi nagbabago ng pinakadiwa ng isang tao, pinalalakas lamang nito ang kung ano ang nasa loob mo. Isa ito sa pinakamakapangyarihan at madalas na hindi pinapansing katotohanan na aking natuklasan. Madalas sabihin ng mga tao, ang pera ay nakasisira o ang pera ay nagpapabago sa tao, ngunit ang tunay nitong ginagawa ay ilantad, patindihin at palawakin ang nakatago. Kung mayroon kang kabutihang loob, palalakihin ng pera ang iyong abot, dadami ang iyong epekto at palalawakin ang iyong kakayahang tumulong. Kung mayroon kang takot, kasakiman o sariling pagsira, bibigyan ito ng entablado ang lahat ng iyon upang lumabas ng mas malakas. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang kumikita ng malaki at nauwi sa wala o sinisira ang sariling tagumpay, hindi nila inihanda ang kanilang kamalayan para hawakan ang paglawak. Noong nagsimula akong kumita ng totoong pera matapos ang mahabang taon na nakaasa sa isang nakapirming sweldo, napagtanto ko na mayroon na akong kapangyarihang pumili ng mga bagay na dati ay imposible para sa akin. Kaya ko nang maglakbay, mamuhunan, tumulong sa iba. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito ay dumating ang isang pananagutang hindi ko pa naranasan. Ako at si Sandy ay nagpasyang gamitin ang bahagi ng aming kinikita para tumulong sa mga batang nasa mahirap na kalagayan. Pinili naming mamuhunan sa mga paaralan, pagkain, malinis na tubig at edukasyon. Ang makita ang libu-libong mga bata na nag-aaral gamit ang mga material na isinulat ko ang nagpaunawa sa akin na ang pera ay hindi isang wakas kundi isang malakas na tinig para sa mga pagpapahalagang dala mo. Binago ng karanasang iyon ang aking pag-unawa sa yaman. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang, kundi tungkol sa pagpapalawak. Hanggang ngayon, may larawan pa ako sa aking opisina ng mga batang iyon na nagbabasa ng aking mga aklat,
ang imaheng iyon ang araw-araw na nagpapaalala sa akin na ang pera ay enerhiya na kumikilos, isang kasangkapan upang paramihin ang kabutihan. Isipin mo ang mga kilalang tao na ginamit ang kanilang yaman upang baguhin ang mundo. Si Oprah Winfrey ay nagtayo ng mga paaralan sa Aprika at nagpondo ng libu-libong mga scholarship. Si Bill Gates ay naglaan ng mahigit 20 bilyong piso upang sugpuin ang mga sakit. Hindi sila naging mahiwaga dahil lang yumaman sila, taglay na nila noon pa ang layunin at pagpapahalaga sa kontribusyon, at pinalawak lamang ito ng pera. Sa kabilang dulo, may mga kilalang tao at atleta na kumita ng milyon-milyong piso, ngunit dahil walang paghahanda sa loob, nalugmok sa bisyo, utang, demanda at pagkabangkarote. Hindi pera ang sanhi nito, pinalaki lamang nito ang mga nakatagong padron. Pagkaraan ng 40 taon, lalo pang nagiging mahalaga ang kamalayang ito. Taglay mo na ang mga dekada ng paniniwala, pagpapahalaga at ugali. Kung nagtatayo ka pa lamang ng yaman ngayon, oras na para tanungin ang sarili, ano ang nais kong palawakin? Anong pamana ang gusto kong iwan? Anong uri ng tao ang nais kong maging kapag may higit na mapagkukunan ako? Kung hindi ka pa nakakapagtayo, ito ang tamang panahon upang linangin ang mga ugali at pagpapahalaga na kapag lumaki ay maipagmamalaki mo. Sapagkat ang pera sa sarili nito ay hindi nagdadala ng kapayapaan o kaligayahan, nagbibigay ito ng sukat. At ang pagpapalaki sa isang bagay na masama ay kaguluhan, ngunit ang pagpapalaki sa isang bagay na mabuti ay epekto at kasiyahan. Karaniwan nang marinig ang mga tao na nagsasabing kapag nagkapera ako, tutulong ako, o kapag nagkapera ako, magbabago ako. Ngunit ito'y isang patibong. Kung hindi mo binubuo ngayon ang ugali ng pag-ipon, pagbigay, pagiging mapagkawanggawa at organisado, mahirap itong gawin kapag nagkaroon ka ng 10 ulit pa. Nasaksihan ko ito ng maraming beses sa mga seminar, mga taong kumikita ng kakaunti at sinasabing wala silang maibigay, at makalipas ang ilang taon, kumikita ng malaki, ngunit sinasabing wala pa rin silang maibigay. Sa kabilang banda, nakita ko ang mga taong nagsimulang mag-ipon o magbigay kahit kakaunti at nang yumaman sila, pinarami pa nila ang ugaling iyon at naging huwaran ng epekto. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay pinansyal pagkalipas ng 40, simulan mong linangin ang isipan ng pagpapalawak ngayon. Tanungin ang sarili, kung bukas ay makatanggap ako ng 10 ulit ng kinikita ko ngayon, anong mga ugali ang mananatili? Anong mga pagpapahalaga ang lalaki? Ipinapakita nito kung sino ka talaga. Sapagkat sa kaibuturan, ang pera ay isang lente, mas malinaw nitong ipinapakita ang dati maliliit at hindi pansin. Isa pang mahalagang punto ay ang pag-unawa na hindi lulutasin ng pera ang mga problemang emosyonal mo. Maaari itong magdala ng ginhawa, makapagbigay ng pansamantalang kagaanan, ngunit hindi nito lilikhain ang pagpapahalaga sa sarili, hindi nito ayusin ang nakalalasong relasyon, hindi nito buburahin ang mga trauma. Kung ikaw ay puno ng pagkadismaya, pag-aalala at sama ng loob, mas maraming pera ang magbibigay lamang ng mas maraming kasangkapan upang maipahayag iyon. Ngunit kung ikaw ay naglilinang ng disiplina, pasasalamat at malinaw na pananaw, mas maraming pera ang magpaparami rin nito. Ang pagkakaiba ay nasa kung sino ang nagiging ikaw sa proseso. Inirerekomenda ko ang isang makapangyarihang ehersisyo, pumili ng maliit na porsyento ng kinikita mo ngayon at italaga ito sa isang bagay na kumakatawan sa uri ng taong nais mong maging. Maaari itong isang donasyon, isang puhunan sa kaalaman, o isang regalo para sa iba. Huwag hintayin ang tsi kapag mas marami na ako. Gawin mo ngayon. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa iyong kaisipan na ikaw na ang taong iyon at kumikilos ka na tulad niya. Ang ugaling ito, kahit sa maliit na sukat, huhubog sa iyong pagkataong pinansyal at ihahanda ka para sa mas malalaking halaga. Ang pera ay hindi gantimpala para sa mga pinili. Ang pera ay enerhiya na dumadaloy kung saan may malinaw na hangarin, pananagutan at layunin. Kapag naghahanda ka sa loob, nagiging makapangyarihang kakampi ito. Kapag hindi ka naghahanda, nagiging pagsubok ito na nagbubunyag ng iyong mga kahinaan. Pagkaraan ng 40 taon, ito ay isang agarang pagpili, simulan na ngayong kumilos bilang taong nais mong maging bukas, huwag hintayin ang balanse sa bangko ang magtakda nito para sa iyo. Sapagkat sa huli, hindi pera ang lumilikha ng tao, kundi ang tao ang nagpapahalaga sa pera. Kung may isang bagay kang dapat dalhin mula sa salaysay na ito, hindi nagbabago ang buhay kapag nawala ang takot, nagbabago ito kapag nagpasya kang magpatuloy kahit may takot, bitbit ang pag-unawa. Ganyan din nagbago ang aking buhay, at ganyan din maaaring magbago ang iyo.
Ang pinakamahalagang puntong dapat mong baunin dito ay simple lamang, ang takot ay hindi kailanman problema, ito ay sintomas lamang ng kakulangan sa pag-unawa. Sa sandaling palitan mo ang kamangmangan ng kaalaman, natutunaw ang takot at napapalitan ng tiwala, linaw at pagkilos. At iyan mismo ang magbubukas ng mga pinto para sa lahat ng bagay na ninanais mong maranasan mula ngayon. Ipagpatuloy mo na ngayon, sapagkat ang susunod na video ay naririyan na sa iyong screen, at dito akyat ka pa ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan, nagiging 1% na mas mahusay kaysa ikaw ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin, at hihintayin kita sa susunod na video.